Ang sumpa ng matandang bahay. Sa isang malayong baryo, may isang lumang bahay na matagal nang pinabayaang nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ayon sa mga matatanda, ang bahay na iyon ay pinamumugaran ng masamang espiritu at may sumpang sinumang pumasok doon ay hindi na makalalabas ng buhay. Isang gabi, tatlong kabataan, sina Lino, Maya, at Carlo, ang nagpasyang subukang pumasok sa bahay. Matagal na nilang naririnig ang mga kwento tungkol dito, ngunit hindi sila naniniwala sa mga kababalaghan. Nagdala sila ng kandila at flashlight, at buong tapang na pumasok sa loob ng bahay. Sa unang silid, naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin kahit na lahat ng bintana ay sarado. Hindi pa man sila nagtatagal sa loob, nakarinig sila ng mga yapot na tila sumusunod sa kanila. Lumingon si Lino ngunit wala siyang nakita. Baka hangin lang, sabi ni Maya, ngunit alam nilang may kakaiba sa paligid. Nagpatuloy sila sa paglakad hanggang makarating sila sa ikalawang palapag. Doon nila nakita ang isang lumang salamin. Lumapit si Carlo at binuksan ang kanyang flashlight, ngunit bigla itong namatay. Sa kabila ng kadiliman, nakita nilang may anino sa salamin, hindi anino ng kahit sino sa kanila, kundi isang matandang babae na may dagwang damit at naglalakad patungo sa kanila. Mabilis silang tumakbo pababa, ngunit ang hagdan na kanina'y matibay ay biglang nagkalamat. Nahulog si Lino at hindi na sila makalapit sa kanya. Sa gitna ng kadiliman, narinig nila ang pagsigaw ni Lino habang may humihila sa kanya pabalik sa itaas. Sinubukan siyang tulungan ni Carlo at Maya, ngunit isang malamig na kamay ang biglang kumapit sa kanila mula sa likuran, hinihila sila palayo. Nagising si Maya kinabukasan, mag-isa, sa labas ng bahay. Wala na si Lino, at wala ring baka si Carlo. Pagbalik niya sa baryo, sinabi ng mga tao na ang bawat pumasok sa bahay ay hindi na muling nakita, maliban sa iilan na nakalabas, pero hindi na muling nakapagsalita. Mula noon, hindi na muling bumalik si Maya sa kagubatan. Ngunit tuwing gabi, naririnig niya ang pamilyar na boses ni Lino at Carlo, tinatawag siya mula sa dilim, nag-aanyaya na bumalik sa bahay kung saan nagsimula ang lahat. Ang sumpa ng bahay ay buhay, at nag-aabang ng susunod nitong bibiktimahin.